nang tanungin kung ipagdadasal niya ang mga kritiko, sabi ni Castro. Lahat po. Lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Gugunitain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Semana Santa sa Ilocos Norte. Kaugnay dito, nagtakda ang Malacanang ng special work arrangements para sa government employees sa Abril 1. Samantala, may mensahe naman ng palasyo sa mga bashers ng Pangulo ngayong Holy Week. Alamin natin sa balitang ihatid ni Creseline Catarong. Inanunsyo ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang isang special work arrangement para sa mga empleyado ng pamahalaan sa Miyerkules, April 1. April 1 for all government employees. Tomorrow, 8 o'clock to 12 o'clock ng umaga, ng noon. 8 o'clock to 12 noon, work from home. 12:01 hanggang 5 o'clock, wala na pong pasok. Sa Memorandum Circular No. 116 na nilabas ng Office of the President, dinetali ang naturang work arrangements. Paghahanda ito sa pagdiriwang ng Monday, Thursday at Good Friday sa April 2 at 3 ngayong taon. Nakasaad sa nasabing memorandum na ang mga kawani ng gobyerno ay work from home mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon. Suspendido na ang trabaho pagsapit ng alas 12 ng tanghali pataas upang mabigyan sila ng sapat na oras sa pagbiyahe at paggunita ng Semana Santa. Gayunpaman, ang mga ahensya na nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response, at iba pang vital services ay magpapatuloy sa kanilang operasyon. Ang pagpapatupad naman ng work from home o suspension of work sa pribadong sektor ay nakasalalay sa desisyon ng kanilang mga employer. Kaugnay nito, inihayag ni Marcos Jr. na gugugulin niya ang ilang araw ng Semana Santa sa kanyang hometown sa Ilocos Norte. For the Holy Week, I will spend a few days in Ilocos Norte. And I will be back in Manila by the weekend. Sa palace briefing nitong Martes, nilinaw ni Yusay Castro na ang biyahe ng Pangulo ay hindi maituturing na bakasyon. Sa Pangulo po, hindi po uso ang salitang pagbabakasyon. Walang pagbabakasyon dahil patuloy po ang ating Pangulo sa pagmomonitor at pagbibigay ng utos sa mga kailangan na gawin ng ating mga ahensya sa gobyerno. Sa kabilang banda, nanawagan si Castro sa mga kritiko ng administrasyon na iwasan muna ang pamumulitika, lalo na ngayong panahon ng Semana Santa. Tugon ito ng opisyal sa tanong kung ano ang mensahe nito sa mga kritiko ni Marcos, kung saan nabanggit ang pangalan ni na dating palace spokesperson Harry Roque at Vice President Sara Duterte. Inamin mo, basher sila. So, ibig sabihin, pag basher, wala bang maibibigay na matinong kasagutan o matinong opinyon? Sa atin lang, sa ngayon, sa panahon ngayon, ay iwasan po natin sana ang pamumulitika. Kung wala po sila masasabing maganda at kundi paninira lamang, tumigil muna sila or tumigil na sila permanently. Hinikayat naman niya na makipagtulungan na lamang ang mga ito sa administrasyon para sa ikaaangat-anya ng bansa at ng bawat Pilipino. Dagdag pa ng opisyal, hindi napapanahon ang mga paninira laban sa gobyerno. Samantala, nang tanungin kung ipagdadasal niya ang mga kritiko, sabi ni Castro, Lahat po. Lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Nakahanda ang Department of Transportation o DOTR kasama mga attached agencies nito upang umalalay sa mga inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Naglabas na rin ang DOTR ng listahan ng mga hotline numbers para sa agarang tulong at masigurong komportable at ligtas ang biyahe ng publiko. Samantala, may libreng sakay muli ang MRT3 ngayong araw na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 8 lang ng gabi. Narito naman ang ilan sa mga rutang sakop ng libreng sakay. Magpapatupad ng mas pinaigting na hakbang ang Philippine Ports Authority o PPA para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa 2026. Si Aaron Rojas magpapalita.
Tinatayang aabot sa 2.46 million na biyahero ang daraan sa mga pantalan mula Marso 29 hanggang sa Abril 5. Mas mataas ito kumpara sa bilang noong nakarang taon. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, naka-full alert na ang kanilang hanay sa ilalim ng Oplan Biyaheng Ayos. Kabilang dito ang mas mahigpit na seguridad sa mga pantalan. Nag-deploy din ng dagdag na port police upang masigurong maayos ang daloy ng mga pasahero. Pinahusay din ang mga passenger terminal facilities para sa mas komportableng biyahe. Kabilang sa mga inaasahang mataong pantalan naman ang Iloilo, Batangas, Calapan, Jordan at Bacolod. Bilang paghanda, naglagay na ang PPA ng mga help desk sa mga terminal. Nagsagawa rin sila ng inspeksyon sa mga pasilidad upang maiwasan ang aberya sa biyahe. Hinikayat din ng PPA ang publiko na gamitin ang Online Reservation Assistance System o ORAS. Layunin nito mapabilis at maging maayos ang proseso ng paglalakbay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Mas pinaigting pa ng Department of Transportation o DOTR ang paghahanda nito para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Kasabay ng pansamantalang pagsasara ng LRT1, LRT2 at MRT3 mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, bagamat isa sa ilalim sa taunang maintenance ang mga tren, tiniyak naman ng ahensya na may sapat na alternatibong transportasyon para sa publiko. Kabilang dito ang 24/7 na operasyon ng EDSA Bus Carousel na magsisilbing pangunahing sakay ng mga commuter sa kahabaan ng EDSA. Hindi rin hihinto ang biyahe ng mga taxi at iba pang pampublikong sasakyan upang masigurong may masasakyan ng mga pasahero sa kabila ng tigil operasyon ng mga tren. Dagdag pa ng DOTR, maaari silang mag-issue ng special permits para sa mga bus upang madagdagan ang biyahe at maserbisyuhan ang mas maraming pasahero. Paigtingin din ang clearing operations sa mga pangunahing kalsada upang mabawasan ang traffic at mapabilis ang galaw ng mga sasakyan ngayong panahon ng Semana Santa. Ligtas at malinis na lansangan. Yan ang target ng pambansang pulisya ngayong kasagsagan ng dagsa ng mga biyahero sa mahal na araw. Mula sa mga illegally parked na sasakyan hanggang sa mga nakaharang na gamit sa daan, walang sasantuhin ang clearing operations ng PNP. Si Paul Montibon sa report. Todo higpit na ang Philippine National Police o PNP para walisin ang lahat ng uri ng sagabal sa kalsada. Ito ay upang matiyak ang mabilis at ligtas na paglalakbay ng ating mga kababayan ngayong Semana Santa. Sa direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan ang lahat ng police units na makipag-ugnayan sa mga barangay para sa malawakang road clearing. Ang mga illegally parked na sasakyan, titikitan at hahatakin, maging ang mga bakal na nakaharang at nagbibilad ng palay sa gitna ng kalsada, hindi rin sasantuhin dahil sa panganib na dulot nito sa mga motorista. Oo naman. Ordinance yun eh. Actually, ang pang-ticket nun is implementing municipal or ordinance. Okay, at matitikitan yun. Ma-issuean sila ng warrant of arrest. Ang hakbang na ito ay bahagi rin ng mandato ni Interior Secretary John V. Cremulya, katuwang ang Department of Transportation para siguruhing zero obstruction ang mga pangunahing highway sa bansa. Ngunit hindi lang ang kalsada ang binabantayan. May pahabol din na babala ang DILG. Bawal ang lasing sa dagat. Mahigpit na ipinapaalala sa mga bakasyonista na huwag lalangoy o maliligo sa mga resort nang nakainom para maiwasan ang malunod o maaksidente. Papaalala lang namin yung mga naglalasing tapos magsiswimming. Kasi doon na talaga ang nalulunod. Kadalasan, intindihan nyo naman, magkakasayahan, sabi magkakayayan, halika swimming muna tayo. Ipapaalala lang sila, kung nakita nagiinuman doon, huwag na kayong lumangoy. Hindi man hulihin. Hindi naman huliin. Okay. Diba? Hindi naman bawal ang magsaya habang Holy Week. Huwag lang kayong magsaya na magsiswimming pa. Diba? Tama na yun. Either mag-inuman kayo o magswimming kayo, pero huwag nyo pagsasabayan dalawa. Sa kabuuan, aabot sa 72,000 police personnel ang ipakakalat ng PNP sa buong bansa para sa matiwasay na paggunita ng Semana Santa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.